good day everyone. For today's episode, let us discuss the articles of 1987 Constitution such as the Article 1, Article 3, 5, 6, 7, 8, and Article 14. First, we will discuss the Article 1, which is the national territory. So, the national territory of the Philippines includes the Philippine Archipelago, with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. It covers terrestrial, fluvial, and aerial domains including territorial sea, seabed, subsoil, insular shelves, and other submarine areas. Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay kinabibilangan ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga isla at karagatan na saklaw nito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasasakupan o pinamumunuan ng Pilipinas. Sinasaklaw nito ang lupain, katubigan at kalangitan, kabilang ang teritorial na dagat, ilalim ng lupa, mga insular na shelf at iba pang mga lugar sa ilalim ng dagat. Second, the Article 3 or the Bill of Rights. This article guarantees the fundamental rights of freedoms of individuals, including freedom of speech, freedom of religion, and the right to due process and equal protection under the law. It also protects individuals from unwarranted searches and seizures, cruel and unusual punishment, and ensures the rights to privacy, property, and habeas corpus. Ang artikulong ito ay nagbibigay garantiya sa mga pangunahing karapatan at kalayaan ng mga individual, kabilang ang kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa relihiyon, at karapatan sa tamang proseso at pantay na proteksyon sa ilalim ng batas. Pinoprotektahan din nito ang mga individual mula sa hindi makatwirang paghahalughog at pagdakip, malupit at hindi karaniwang parusa, at tinitiyak ang mga karapatan sa privacy, ari-arian at habeas corpus. Let us delve to the third article, which is the Article 5, Suffrage. This article defines suffrage, or the right to vote, and outlines the qualifications and conditions for Filipino citizens to exercise their voting rights. It specifies that voting is both a right and a duty, and establishes requirements such as age, residency, and registration. It also allows for absentee voting and ensures the secrecy and integrity of the ballot. Ang artikulo pong ito ay tumutukoy sa pagboto or yung tinatawag po nating karapatan sa pagboto, at binabalangkas ang mga kwalifikasyon at kondisyon para sa mga mamamayang Pilipino upang maisagawa ang kanilang mga karapatang bumoto. Itinatakda nito na ang pagboto ay parehong karapatan at tungkulin, at itinataguyod ang mga pangangailangan tulad ng edad, paninirahan, at pagpaparehistro. Pinapayagan din nito ang absentee voting at tinitiyak ang lihim at integridad ng balota. Article 6 or the Legislative Department. This article establishes the bicameral structure of the Philippine Congress, composed of the Senate and the House of Representatives, and outlines their powers and responsibilities. It details the process of lawmaking, the qualifications and terms of legislators, and checks and balances between the legislative and the other branches of government. It also includes provisions for legislative investigations and the declaration of martial law. Ang artikulong ito ay nagtatatag ng bicameral na estruktura ng Kongreso ng Pilipinas na binubuo ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan, at tinutukoy ang kanilang mga kapangyarihan at responsibilidad. Nilalaman nito ang proseso ng paggawa ng batas, ang kwalifikasyon at termino ng mga mambabatas, at ang mga tseke at balanse sa pagitan ng lehislatura at iba pang mga sangay at pamahalaan. Kasama rin dito ang probisyon para sa mga pagsisiyasat ng lehislatura at ang pagdedeklara ng batas militar.
Article 7 or the Executive Department. This article outlines the powers and functions of the President and Vice President of the Philippines, including their qualifications, term limits, and procedures for succession and impeachment. It details the President's role as head of state and government, Commander-in-Chief of the Armed Forces, and Chief Executive responsible for enforcing laws. The article also addresses the Cabinet, the appointing and removal of officials, and the President's power to grant reprieves, commutations, and pardons. Sa part po na ito, ang artikulong ito ay nagtatakda ng mga kapangyarihan at tungkulin ng Pangulo at Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Kabilang ang kanilang mga kwalifikasyon, limitasyon sa termino at ang pamamaraan para sa pagsunod at impeachment. Inalalarawan nito ang papel ng Pangulo bilang pinuno ng Estado at pamahalaan, kumander ng sandatahang lakas at punong ehekutibo na responsable sa pagpapatupad ng mga batas. Tinalakay din ng artikulo ng gabinete ang pagtatalaga at pagtanggal ng mga opisyal at ang kapangyarihan ng Pangulo na magbigay ng reprieves, commutations at pardons. Article 8 or the Judiciary Department. This article establishes the judiciary's role in the Philippine government, including the creation of the Supreme Court and other lower courts, as well as the powers and jurisdiction. It ensures the independence of the judiciary, the appointment and tenure of judges, and the mechanisms for judicial review. It also provides for the creation of special courts and administration of justice. Ang artikulong ito ay nagtatatag ng papel ng hudikatura sa pamahalaan ng Pilipinas, kabilang ang paglikha ng kataas-taasang hukuman at iba pang mas mababang hukuman, pati na rin ang kanilang mga kapangyarihan at jurisdiksyon. Tinitiyak nito ang kalayaan ng hudikatura, ang pagtatalaga at panunungkulan ng mga hukom at ang mga mekanismo para sa judicial review. Kasama rin dito ang paglikha ng mga espesyal na hukuman at ang pamamahala ng hustisya. Lastly, the Article 14 or the Education, Science and Technology, Arts, Culture, and Sports. This article emphasizes the state's responsibility to promote and protect education, science and technology, arts, culture, and sports to foster nationalism and accelerate social progress. It mandates the establishment of a complete, adequate, and integrated system of education, including free public education in elementary and high school levels. It also encourages scientific research, technological innovation, cultural preservation, and sports development. Ang artikulong ito ay binibigyan diin ang responsibilidad ng Estado na itaguyod at protektahan ng edukasyon, agham at teknolohiya, sining, kultura at palakasan upang mapalakas ang nasyonalismo at mapabilis ang pag-unlad ng lipunan. Inaatasan nito ang pagtatatag ng isang kumpleto, sapat at pinagsamang sistema ng edukasyon, kabilang ng libreng pampublikong edukasyon sa antas ng elementarya at high school. Hinihikayat din ito ang mga siyentipikong pananaliksik, teknolohikal na inobasyon, preserbasyon ng kultura at pagpapaunlad ng palakasan. Yun lamang. Goodbye!